Warriors lang at Cavaliers sa ngayon yung dalawang team na pwedeng pagpilian nga raw talaga nitong si Lebron. Na ngayon parang naisnab naman ang Miami Heat. Ang daming fans yung mga nagsasuggest na bumalik si Lebron sa Miami Heat para makasama si Giannis at Bam Adebayo. Pero sa ngayon parang lumiliit yung chance at nagiging malabo na eh. Based kasi sa mga report nila Shams at ibang analyst na hindi na nga raw talaga about sa pera o laki ng contract ngayon yung pinag-uusapan kay Lebron. It's all about basketball happiness at championship contention. Yan yung bagay na lagi na lang sinasabi ngayon kapag si Lebron yung pinag-uusapan eh. Dahil kahit siya mismo sinasabi na rin kasi na ready siyang mag-salary discount ngayon sa free agency after maging unrestricted free agent. Parang wala rin namang no choice eh dahil halos lahat ng team na gustong kumuha sa kanya minimum deal na lang. Yung iba nga veteran contract pa eh, nasa 3 million lang. Si Windhorst yung nagsabi naman na malabo pa kasi sa ngayon na kuhain ni Lebron yung mga veteran contract na ino-offer sa kanya. Pero yung mga MLE o non-taxpayer mid-level exception na contract pwedeng pumasok pa kasi ng 15 million per year. Diyan possible pumasok lang itong si Lebron kahit malayo sa max contract niya na 50 million eh. Sinabi pa nga ni Nick Friedel na halos 50-50 pa rin ang labanan ng Warriors at Cavaliers ngayon kay Lebron eh. Sinabi ni Nick Friedel na NBA analyst at kilala kasi yan na nagko-coverage talaga ng mga high profile teams kaya possible na may source to. Sa report niya yan, sinabi niya na maraming reason kung bakit natural fit si Lebron sa Warriors at kung bakit siya hinahabol ngayon ng team na yan. Una, dahil sa team chemistry niya kay Curry, yan yung pinupunto talaga lalo na nang magsama yung mga to sa Team USA at makuha yung Olympic gold medal sa Paris. Isa pa yung friendship niya na nabuo kasama itong si Green dahil rival sila nun. Ngayon, mas matibay pa yung relationship nila in and outside the league at yung familiarize nga raw nito sa coaching philosophy ni Steve Kerr na naging coach niya sa Team USA. Kaya hindi nga raw talaga mahihirapan ulit itong si Lebron pagdating sa team chemistry at relationship sa mga teammate niya kung sa Warriors siya pupunta. Base lang to sa mga report na mismong si Green pa nag-decline ng extension ngayon para kumuha lang ng discount para sa possible target nila. Hanggang ngayon kasi ang Warriors wala pa rin nagagawang trade. Pangatlong araw na ng off-season. Parang nag-aabang araw talaga yung mga to na makakuha at magdesisyon muna itong si Lebron dahil hindi ganun kadali pa rin na makuha yan kahit nasa 40s na. Base mismo kay Rich Paul, 12 teams yung nag-a-acquire kay Lebron ngayon kaya sobrang dami pa rin talagang interesado na makuha yan eh. Pagkatapos ng extension ni Porzingis, may mga report na pwedeng hindi na magamit ng Warriors kasi ang full 15 million na mid-level exception nila. Maliban na lang kung gumawa pa sila ng additional salary moves tulad nga ng ginawa ni Green, nagpababa siya ng contract. Kung talagang desperadong araw ang Warriors, pwede pa sila gumawa ng trades o salary dump para magkaroon ng dagdag na cap space eh. Sa ngayon, wala pang report na kaya nga raw agad ng Warriors mag-offer ng contract kay Lebron around 25 to 30 million after ng Porzingis extension. Kaya depende nga raw yan sa magiging negotiation. Cavaliers din yung isa ngayon sa tinitignan talaga ng mga analyst at insider. Halos 50% din yung chance ng mga yan na piliin ni Lebron. Champion contender pero kinakapos lang sila kapag playoffs. Based sa mga article na nababasa ko, kailangan din ng mga to ng veteran superstar na maglilid sa kanila pagdating ng finals na susuporta kila Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen at iba pa na mga batang star nila. Si Lebron din mismo yung pinaka-option ng mga to eh. Pinaliwanag ng mga analyst ang karir ni Lebron ngayon na parang kwento. Rise nga raw sa Cleveland 2003 to 2010. Dito siya naging superstar. Villain arc sa Miami 2010 to 2014. Lumipat siya sa Heat at nanalo agad ng 2 championship title. Redemption, pagbalik niya sa Cavaliers ulit 2014 to 2018. Pagbalik niya dyan, binigyan niya agad ng unang NBA title ang Cavaliers noong 2016 eh. Sinabi naman nila na business era na lang sa Lakers 2018 to 2026. Nanalo siya ng championship title noong 2020 at pinalawak na lang yung legacy niya sa Los Angeles.
Kaya ngayon, epilog na nga raw sinasabi dyan ng mga analyst na possible ito yung ikatlong stint niya sa Cavaliers bilang last chapter ng career niya. Yan yung pinagbabasihan ng mga analyst. Sa ngayon kasi biglang nawala sa mapa ng usapan itong Miami Heat. Ang Spurs nga nauna pa sa report Sinubukan din ng Spurs na makakuha itong si LeBron pero based sa mga report tulad nga nitong si Friedel, humina yung possible na makakuha nila si LeBron. Ang Miami sobrang liit kasi ng chance na makakuha si LeBron dahil sa mas naging komplikado ang salary cap situation nila after ng Giannis trade at iba pang roster moves na ginawa nila ngayong offseason. Kaya kung veteran deal ang maibibigay lang nila kay LeBron based sa mga analyst, yan yung bagay talaga na nagpapababa ng chance nila dahil malabo pa nga raw talagang kumuha si LeBron ng veteran deal sa free agency. Kaya ngayon bigla ring nawawala sa usapan ang Miami Heat kay LeBron. Kaya yung pinakamalakas ngayon na team talaga para kumuha kay LeBron, Warriors at Cavaliers lang talaga. Yan din mismo yung sinasabi ng mga analyst na pwede rin talagang maging option na lang nitong si LeBron ngayon.